May nagawa lang ang Toyota na nagpayanig sa buong pandaigdigang merkado ng kotse. Nang ang mundo ay tumatakbo patungo sa mga dekuryenteng sasakyan, ang Toyota ay naglaro ng isang card na nagpapataas ng kilay ng kahit na mga higante tulad ng Elon Musk. Sa pagkakataong ito, hindi ito tungkol sa anumang bagong EV or anumang solid-state na baterya. Ngunit sa pagkakataong ito ay ipinauna na ng Toyota ang hydrogen engine na nito at ang pag-aangkin ay kaya nitong mabigla ang buong industriya ng sasakyan. Hanggang ngayon ay iniisip natin noon na ang hinaharap ay pagmamay-ari lamang ng mga sasakyang pinapagana ng baterya. Ngunit hinamon ng Toyota ang pag-isip ng lahat sa pamamagitan ng pagpapakita ng makinang ito na tumatakbo sa tubig. Walang mahabang oras sa pag-charge. Walang abala sa mabibigat na baterya. Hydrogen lang. At kasing lakas ng isang EV. Marahil higit pa. Ngayon ang tanong ay, maaari ba talagang patunayan na ang teknolohiyang ito ang katapusan ng electric? Nagkaroon na ba ng tunay na competition sina Elon Musk at Tesla? At makikita ba ang mga sasakyang pinapagana ng hydrogen sa mga karaniwang kalsada sa mga darating na taon? Para malaman ang sagot, panoorin ang buong video. Ngunit bago iyon, mag-subscribe sa channel upang ang bawat malaking balita ng teknolohiya ay unang makarating sa iyo. Aning malaking anunsyo ng Toyota? Ano itong bagong makina? Kamakailan ay gumawa ang Toyota ng isang anunsyo na ikinagulat ng mga eksperto sa kotse sa buong mundo. Nang ang lahat ay tumatakbo patungo sa mga dekuryenteng sasakyan, nagsaset ng mga istasyon ng pag-charge. Pinapahusay ang teknolohiya ng baterya. Sa oras na iyon, ang Toyota ay gumawa ng ganap na naiibang landas. May taya sila sa hydrogen, hindi sa mga baterya. At hindi lamang sila limitado sa mga salita. Ipinakita nila sa mundo ang isang makina na nag-iiwan ng gasolina at diesel at nagbibigay din ng direktang competition sa baterya EV. Ngayon ang tanong ay, ano nga ba ang bagong makinang ito? Pinangalanan ito ng Toyota na Hydrogen Combustion Engine. Ionose, isang makina na gumagawa ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsunog ng hydrogen sa halip na gasolina. Maaari mong pakiramdam na ito ay hindi isang EV. Ngunit sa katotohanan, ang paglabas nito ay malapit sa zero. Walang carbon dioxide na ibinubuga dito. Counting normal na singaw lamang ng tubig ang lumalabas. Iyon ay singaw. At ang pinakakahangahangang bagay ay ang makina na ito ay hindi tumatakbo ng tahimik tulad ng isang baterya. Ngunit may tunog tulad ng isang tradisyonal na kotse. Ibig sabihin, ang mga nababaliw sa magaspang na sasakyan ay tatangkilikin ito ng pantay. Sinabi ng Toyota na ang makinang ito ay nasubok sa mga kotseng may performance tulad ng GR Yaris at GR Corolla. At ngayon ay mas pinahusay pa nila ang formula at teknolohiya nito upang ito ay madala sa mass production sa hinaharap. Ano yung makina na sinubukan ng Toyota ay isang 1.6 litro na 3 silindro na makina na tumatakbo sa hydrogen. Ang lakas nito ay sinasabing nasa 261 lakas kabayo na nakatumbas ng anumang high-performance na sports car. Ito ay hindi mas mababa sa isang EV sa anumang anggulo sa kapangyarihan. At sinabi ng Toyota na ang makina ay napakabilis at tumutugon na ang pagganap nito ay nananatiling malakas kahit nasa karerahan. Ngayon pagdating sa hanay. Hanggang saan kaya ang sasakyang ito pagkatapos ng pagpuno ng hydrogen ng isang beses? Ang kasalukuyang hydrogen car ng Toyota, Mirai, ay maaaring tumakbo ng humigit kumulang 600 hanggang 650 kilometro sa isang buong tangke. At ang parehong teknolohiya ay ginagamit din sa bagong makina. Nangangahulugan iyon na maaari itong mapatunayang mas mahusay kaysa sa anumang EV para sa malalayong distansya dahil hindi ito kailangang singilin ng maraming oras at hindi rin magkakaroon ng tensyon tungkol sa hanay. Punan lamang ito sa isang istasyon ng hydrogen tulad ng isang petrol pump at magpatuloy. Ang pakikipag-usap tungkol sa mga tampok, ginagawa ng Toyota ang makina na ito lalo na para sa mga hindi gustong mawala ang pakiramdam ng bilis, lakas, at tunog. Ang mga dekuryenteng sasakyan ay napakatahimik. Ngunit ang hydrogen engine na ito ay nagbibigay ng tunog at kilig ng isang racing car. Ibig sabihin, para sa mga tumatawag dito na tunay na saya ng pagmamaneho, ito ay maaring ang perpektong option. Ngayon ang malaking tanong, ito ba ay isang prototype lamang o ito ba ay ilulunsad para sa publiko?
kaya medyo nasa pagitan ang sagot. Ang makinang ito ay hindi pa ganap na handa para sa mass production. Ngunit inilunsad ito ng Toyota sa kalsada para sa pagsubok. Ani pagsubok nito ang nangyayari sa ilang pilot model sa Japan. Ang mga inhinyero ng Toyota ay nagtatrabaho araw at gabi sa mileage, kaligtasan, at paggamit ng customer nito. Sinasabi ng kumpanya na sa sandaling tumaas ang bilang ng mga istasyon ng hydrogen at sinusuportahan ng mga pamahalaan ang teknolohiyang ito. Magsisimulang mai-install ang makinang ito sa maraming sasakyan. Isinasaalang-alang ng Toyota ang bagong makina na ito hindi lamang bilang isang option, ngunit bilang isang pangangailangan ng hinaharap. Tinawag nila itong bahagi ng multipath na diskarte. Ibig sabihin ay nagtatrabaho sa EV, hybrid, at hydrogen. Lahat ng tatlo ng sabay-sabay. Paano gumagana ang isang hydrogen engine? Ngayon ang tanong ay lumitaw na paano gumagana ang hydrogen engine na ito ng Toyota? May parang baterya ba dito? Kailangan din ba itong singilin? O tumatakbo din ito tulad ng isang lumang makina ng gasolina? Una sa lahat, maunawaan. Ang ugat ng engine na ay 10 hours armed hydrogen fuel. Nangangahulugan ito na ang petrol diesel ay hindi inilalagay dito. Ngunit ang hydrogen gas ay inilalagay dito. At lapag ang hydrogen na ito ay nakakatugon sa oxygen na naroroon sa hangin, pagkatapos ay isang chemical na reaksyon ang magaganap sa pagitan nila. And ang reaksyong ito ay gumagawa ng enerhiya pagpaskin na nagpapaikot sa mga gulong di sasakyan. Ngayon iisipin mo, kahit ang petrolyo ay gumagawa ng ganito. Kung gayon, ano ang espesyal sa hydrogen? Kaya ang sagot, ang reaksyong ito ay hindi naglalabas ng carbon dioxide o usok, ngunit singaw lamang ng tubig ang lumalabas. Ibig sabihin, halos walang pinsala sa kapaligiran. Ito ay tinatawag na zero-emission vehicle. Ano'y gusto ng mga gobyerno sa mga araw na ito na ang mga sasakyan ay dapat magdulot ng pinakamababang pollution. Ang hydrogen engine ay ganap na nakakatugon sa puntong iyon. Ipagpalagay na ang isang maliit na planta ng kuryente ay naka-install sa iyong sasakyan. Ang hydrogen ay napuno dito at sa sandaling simulan mo ang sasakyan, ang hydrogen at oxygen ay pinagsama at iyon ay lumilikha ng isang maliit na sabog o reaksyon. Kuryente. Ano mga kuryenteng ay napupunta sa motor at ang iyong sasakyan ay umuusad. Ngayon ang tanong ay lumitaw. Paano ito naiiba sa isang baterya na dekuryenteng sasakyan? Kaya tingnan mo, ang isang EV ay mayroon ng naka-install na malaking baterya, tulad ng isang mobile na baterya sa mas malaking sukat lamang. I-charge mo ito sa bahay o sa isang charging station. Kapag nagmamaneho ka, ang nakaimbak na kuryente ay mapupunta sa motor at pinaandar ang sasakyan. Ngunit ang isang sasakyang hydrogen ay walang baterya o ito ay napakaliit. Mayroon itong espesyal na bagay na tinatawag na fuel cell. Ngayon, ang fuel cell na ito ang gumagawa ng tunay na mahika. Unawain ang fuel cell tulad nito, tulad ng isang maliit na silid ng reaksyon. Ang hydrogen ay pumapasok dito mula sa isang panig at hangin. Ibig sabihin, oxygen mula sa kabilang panig. Pumasok silang dalawa sa loob at nagkita. At ang fuel cell ay agad na lumilikha ng kuryente mula sa reaksyong iyon na direktang nagpapagana sa motor. Ibig sabihin, walang abala sa pag-charge. Walang paghihintay para sa baterya. Punan ang hydrogen es pumonta. Ang bentahe nito ay ang oras ng refueling ay napakababa. Punan mo lang ang hydrogen tulad ng pagpuno mo ng petrolyo. Puno ang tangke sa loob ng 3 hanggang 5 minuto. At ang sasakyan ay handa nang tumakbo muli ng 600 kilometro. Ngayon, ang bagay na ito ay tumatagal ng maraming oras sa EV. Kahit na nagcha-charge ka gamit ang fast charger, tumatagal pa rin ito ng 30 hanggang 60 minuto. At sa bahay, minsan kailangan mong maningil ng 6 hanggang 8 oras. Ano ang isa pang pagkakaiba ay ang saklaw. Ibig sabihin, kung gaano kalayo ang pupuntahan ng kotse sa isang buong tangke o buong singil. Ang mga EV na sasakyan ay madalas na tumatakbo ng 300 hanggang 500 kilometro, maliban sa mga mamahaling modelo. Ngunit ang mga sasakyang hydrogen ay madaling umabot sa 600 hanggang 700 kilometro. Iyon din nang walang anumang pagbaba ng kuryente. Ngayon tatanungin mo, may ingay ba? Kaya ang sagot ay, oh,
Ang hydrogen engine na ito kung minsan ay gumagawa ng parehong ingay gaya ng isang petrol engine, lalo na kapag ito ay isang combustion-based na hydrogen engine. Ang ilang sasakyang hydrogen ay tumatakbo ng kasing tahimik ng mga dikuryente, fuel cell EV. Ngunit ang ilan, tulad ng GR model ng Toyota, ay sadyang nagpapanatili ng tunog ng karera upang manatiling masaya ang pagmamaneho. Ngayon ang pinakamalaking tanong, ano ang tungkol sa kaligtasan? Dahil ang hydrogen ay isang gas, at iniisip ng mga tao na ang gas ay nangangahulugan ng panganib. Ngunit ang mga kumpanya tulad ng Toyota ay nagtrabaho sa kaligtasan nito sa loob ng maraming taon. Ang tangke ay ginawang napakalakas na ito ay nananatiling ligtas kahit sa anumang aksidente o sunog. At gayon paman, wala nang panganib sa hydrogen kaysa sa petrolyo o diesel, kung tama ang teknolohiya. Ang hydrogen engine ay hindi lamang malakas, ngunit ito rin ay mabuti para sa kapaligiran at komportable din para sa gumagamit. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mahabang pag-charge. Walang pag-igting tungkol sa saklaw. At ang teknolohiya ay ganap din sa hinaharap. Ito ba ay mas mahusay kaysa sa mga dekuryenteng sasakyan? Ngayon, kapag ang mga kumpanya sa buong mundo ay nasa karera ng mga dekuryenteng sasakyan, Tesla, BYD, Hyundai, lahat ay nakatuon sa mga baterya. Anong Toyota ay pumili ng ibang landas? Nagpasya silang dalhin ang mga hydrogen engine sa unahan ng EV crowd. Ngayon ang tanong ay lumitaw. Bakit? Ang hydrogen ba ay talagang mas mahusay kaysa sa mga dekuryenteng sasakyan? May nakikita ba ang Toyota na hindi nakikita ng ibang mga kumpanya? Sa totoo lang, naniniwala ang Toyota na ang EV path ay hindi gagana ng pareho para sa lahat ng bansa at lahat ng tao. Kung saan napakahusay ng kuryente, ang EV ay isang magandang option. Ngunit kung saan may kakulangan sa kuryente o napakahina ng infrastruktura sa pagsingil, maaaring hindi ganoon kaepektibo ang EV. Sa ganoong sitwasyon, ang hydrogen ay maaaring maging isang alternatibong landas at marahil ay mas matalino pa. Ngayon, una sa lahat, pag-usapan natin ang oras ng pag-charge kumpara sa oras ng pag-refuel. Tumatagal ng hindi bababa sa 30 minuto hanggang 12 oras upang ganap na ma-charge ang isang EV kahit na mayroong fast charger. At kung mabagal kang nagcha-charge sa bahay, karaniwan itong tumatagal ng 9 hanggang 8 oras. Gayunpaman, ang mga sasakyang hydrogen ay walang ganitong abala. Ang hydrogen gas ay puno tulad ng petrolyo o diesel, at ang buong tangke ay mapupuno sa loob lamang ng 3 hanggang 5 minuto. Ibig sabihin pumunta ka sa istasyon, punan ang hydrogen at umalis. Parang sa lumang petrol car. Ito ay isang malaking dahilan kung bakit nararamdaman ng Toyota na ang hydrogen ay maaaring maging isang mas mahusay na opsyon para sa mga long-distance user at sa mga may kaunting oras. Ang hydrogen ay mas practical para sa mga truck, bus o long-distance na mga kotse kung saan ang bawat minuto ay mahalaga. Ngayon ang panggalawang issue sa paghahambing ng saklaw. Ang mga sasakyang EV sa ngayon ay tumatakbo ng humigit kumulang 300 hanggang 500 kilometro sa buong singil. Ang ilang mga premium na modelo ay maaaring umabot ng hanggang 600 kilometro. Ngunit ito ay posible lamang kapag ang baterya ay bago at ang ruta ay ganap na tuwid. Ngunit sa sandaling tumanda ang baterya o ang ruta ay maburol na trapiko, bumababa ang hanay. Ang mga sasakyang hydrogen gaya ng Toyota's Mirai ay madaling tumakbo ng humigit kumulang 600 hanggang 650 kilometro sa isang buong tangke ng hydrogen. At ang figure na ito ay mas matatag kaysa sa mga EV dahil may mas kaunting epekto ng temperatura dito at walang pag-igting ng pagbaba ng singil. Nanangangahulugan iyon na ang hydrogen ay tila isang hakbang sa unahan sa mga tuntunin ng saklaw. Ang ikatlong malaking issue ay ang pagpapalit ng baterya laban sa sistema ng hydrogen. Ang pinakamahal at sensitibong bahagi sa mga sasakyang EV ang baterya nito. Ang bateryang ito ay nagsisimulang mawalan ng kapasidad sa loob ng 10 hanggang 8 taon. At kapag kailangan itong palitan, ang gastos nito ay minsan higit sa 2 hanggang 3 lakh rupees. At ito ang dahilan kung bakit marami ang nag-aalangan na bumili ng EV dahil ang maintenance at gastos sa baterya ang nasa isip. Ngayon, ang mga sasakyang hydrogen ay may fuel cell na gumagawa ng kuryente.
Ngunit ang pagpapalit nito ay hindi kasing mahal at mahirap gaya ng baterya. At dahil hindi ito nag-iimbak ng baterya, ngunit gumagawa ng kapangyarihan mula sa live na reaction, mas mahaba ang buhay nito, na nangangahulugan ito ng mas kaunting maintenance at mas maraming benepisyo sa pangmatagalang paggamit. Sa katunayan, ang Toyota ay palaging nagsasabi ng isang bagay. Ang ideya sa isang solution ay akma sa lahat ay hindi gagana. Bawat bansa, bawat lugar, bawat user ay may iba't ibang pangangailangan. At iyon ang dahilan kung bakit pinagtibay ng Toyota ang isang multipath na diskarte. Gumagana iyon sa EV, hybrid at hydrogen. Sabay-sabay silang tatlo. Dekuryenteng sasakyan sa mga lugar kung saan may malakas na infrastruktura ng kuryente. Hybrid para sa mga hindi handa para sa agarang pagbabago. And hydrogen para sa mga lugar kung saan kailangan ang malayuan, mabigat na pagkarga o mabilis na paglalagay ng gasolina. Tulad ng mga truck, bus, taxi o sasakyan na tumatakbo sa mga maburol na lugar. Itong taya ng Toyota ay medyo mahaba ngunit puno ng karunungan. Alam nila na kakailanganin ng oras upang gamitin ang hydrogen sa buong mundo. Sa ngayon, kakaunti ang mga istasyon ng hydrogen o paggawa ng gas ay mahal. Ngunit habang ang teknolohiya ay nagiging mas mura at ang mga pamahalaan ay sumusuporta, ang hawak ng hydrogen ay magiging mas malakas din. Kaya kung tatanungin mo, mas mahusay ba ang hydrogen kaysa sa electric? Kaya simple lang ang sagot. Depende ito sa kung para saan ito ginagamit. Ang EV ay hindi angkop para sa bawat layunin. At ang hydrogen ay dumating upang punan ang mga puwang na iyon. Maayos ang EV para sa personal na paggamit. Ngunit ang hydrogen ay maaaring patunayan na mas mahusay para sa pampublikong sasakyan, malayuan o mabibigat na sasakyan. Ganon din ang focus ng Toyota, balance. Ni hindi ganap na tinatanggihan ng EV o isinasaalang-alang ang hydrogen bilang ang tanging solusyon. Ngunit ang paglikha ng isang mas matalinong sistema sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng pareho, ang malalaking hamon ng hydrogen. Practical ba ito para sa lahat? Ngayon kahit na ang isang malaking kumpanya tulad ng Toyota ay tinatawag na hydrogen engine ang teknolohiya ng hinaharap. Ngunit isang tanong ang pumapasok sa isip ng lahat. Practical ba talaga? Gagana ba ang teknolohiyang ito para sa bawat bansa, bawat tao? At kung bakit hindi ito karaniwan ngayon? Kaya mag-usap tayo ng napakalinaw at direkta. Ano ang tatlong pinakamalaking hamon ng teknolohiya ng hydrogen? At paano sila malulutas? Ang una at pinakamalaking problema ay ang paggawa ng hydrogen. Ang hydrogen ay hindi direktang makukuha mula sa hangin o lupa. Ito ay nakuha sa pamamagitan ng isang espesyal na proseso. At ang prosesong iyon ay electrolysis. Ay nangangailangan ng maraming kuryente. Nangangahulugan ito na sinisira natin ang tubig at kinukuha ang hydrogen mula dito. Ngunit napakaraming kuryente ang ginagastos sa buong prosesong ito, na ang paggawa ng hydrogen na mura ay nagiging napakahirap sa panahon ngayon. Ito ang dahilan kung bakit sa kasalukuyan ang gasolina para sa mga sasakyang hydrogen ay napakamahal kumpara sa pagsingil sa mga EV. Halimbawa, habang nagkakahalaga ito ng 200 hanggang 300 rupees upang ganap na singilin ang isang EV, ang pagpuno ng isang buong tangke ng hydrogen na sasakyan ay minsan ay nagkakahalaga ng 1,000 hanggang 500 rupees. Ang Toyota, Hyundai at iba pang mga kumpanya ay nagsisikap na magtrabaho ng higit pa sa berdeng hydrogen. Iyon ay ang hydrogen na ginawa mula sa solar or wind energy. Makababawas din ito sa gastos sa production at makakabuti rin sa kapaligiran. Ngunit sa kasalukuyan, ang teknolohiyang ito ay nasa unang yugto. Yung isa pang malaking problema ay ang pag-iimbak ng hydrogen. Ngayon ang hydrogen ay hindi isang ordinaryong gas. Ito ay napakagaan. Ngunit sa parehong oras, maaari itong maging napakaputok kung hindi mahawakan ng maayos. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga tangke ng mataas na presyon ay ginawa upang mag-imbak ng hydrogen. Na ito ay kailangang gawing napakalakas upang ang gas ay hindi lumabas kahit na may anumang pagtagas, pag-crash o aksidente. At kapatid, hindi mura ang paggawa ng ganyan. Bukod dito, ang mga istasyon na pumupuno ng hydrogen ay kailangan ding itayo gamit ang napaka-espesyal na teknolohiya. Ang mas mga ipakay tulad ng mga alarma sa kaligtasan,
Mga heat detector at mga espesyal na pipeline ay kinakailangan sa lahat ng oras. At ito ang dahilan kung bakit ang pagtatayo ng istasyon ng hydrogen ay maraming beses na mas mahal kaysa sa isang EV charging station. Halimbawa, ang isang EV charging station ay binuo para sa 10 hanggang 15 lakh rupees. Ngunit ang pagtatayo ng hydrogen refueling station ay maaring nagkakahalaga ng hanggang 5 hanggang 10 crore rupees. At ito ang dahilan kung bakit kahit ngayon ang bilang ng mga istasyon ng hydrogen sa mundo ay napakababa. Sa India, kakaunti lang. Ngayon ang tanong ay lumitaw. Kung ang teknolohiyang ito ay napakamahal at mapaghamong, kung gayon paano ito isulong? May solusyon din dito. At ginagawa ito. Una sa lahat, ang mga pamahalaan ay kailangang tumulong sa direksyong ito. Tulad ng mga subsidyo na ibinibigay sa mga EV, ibinibigay din ang mga tax exemption. Katulad nito, ang mga insentibo ay kailangang ibigay din sa mga sasakyan at istasyon ng hydrogen. Ang mga bansang tulad ng India, Japan, Germany at Amerika ay unti-unting gumagalaw sa direksyong ito. Ang pangalawang paraan ay ang paggawa ng hydrogen mula sa solar energy. Kung gagawin natin ang proseso ng electrolysis na may solar energy, kung gayon ang halaga ng paggawa ng hydrogen ay maaring mabawasan ng malaki. At ito ay tinatawag na berdeng hydrogen, kung saan ang gobyerno ng India ay nakatuon din ngayon. Ang ikatlong paraan ay mass production. Kapag ang malalaking kumpanya tulad ng Toyota, Hyundai o Tate ay nagsimulang gumawa ng mga hydrogen engine sa malalaking bilang, mga tangke, fuel cell at iba pang sistema ay magiging mas mura para sa kanila. Habang tumataas ang volume, bababa ang mga presyo, at saka lamang makakarating ang teknolohiyang ito sa karaniwang tao. Sa wakas, para ba ito sa lahat? Sa ngayon, ang mga sasakyang hydrogen ay hindi para sa lahat. Mas angkop ang mga ito para sa mga truck, bus o pang-commercial na gamit sa malayo. Ngunit sa darating na 5 hanggang 10 taon, habang ang teknolohiya ay nagiging mas mura at ang infrastruktura ay naitayo, sila ay darating din sa abot ng karaniwang tao. Ang Toyota ay nagtatrabaho sa mahabang larong ito. Alam tita na ang EV ang uso na ngayon. Ngunit ang hydrogen ay maaring maging isang pangangailangan sa hinaharap. Lalo na kapag ang mga limitation ng baterya, oras ng pag-charge at mga problema sa hanay ay nagsimulang bumagal sa bilis ng EV. Kaya kahit na ngayon ang teknolohiya ng hydrogen ay tila isang malayong pangarap sa ilang mga tao, bukas ay maring maging ang pinakamalaking pangangailangan ng mundo. Ang paghahanda ng Toyota, $1 billion na pagpaplano. Ang Toyota ay hindi limitado sa pag-install lamang ng mga makina sa mga sasakyan. Ngunit naghahanda itong iset up ang buong mundo ng hydrogen. Kinuha nila ang gawaing ito hindi bilang isang maliit na inisyatiba, ngunit bilang isang pandaigdigang misyon. Alam ng Toyota na ang paggawa lamang ng mga hydrogen engine ay hindi gagana. Maliban na lang kung may mga istasyon na pumupuno dito, hindi gagamitin ng mga karaniwang tao ang teknolohiyang ito. At sa ganitong pag-iisip, naghanda ang Toyota ng plano na mamuhunan ng bilyon-bilyong dolyar sa infrastruktura ng hydrogen. Ang pinakamalaking paghahanda ng Toyota ay makikita sa Japan, kung saan ang kumpanya ay naghahanda ng mga istasyon ng hydrogen sa pakikipagtulungan ng gobyerno. Ang Japan mismo ay isinasaalang-alang din ang hydrogen bilang ang enerhiya ng hinaharap, at ang gobyerno doon ay mabilis na nagtatrabaho dito. Ang Toyota ay nagsimula ng maraming tulad ng mga pilot project sa Japan, kung saan ang kanilang mga sasakyang hydrogen tulad ng Mirai at Sora Bus ay tumatakbo sa mga kalsada. Lalo na sa mga lungsod tulad ng Tokyo, ang bilang ng mga istasyon ng hydrogen ay patuloy na tumataas upang ang isang kumpletong network ng mga sasakyang hydrogen ay handa na sa 2030. Pagkatapos ng Japan, tinitingnan na ngayon ng Toyota ang Europa. Ang mga bansang tulad ng Germany, France, at UK ay mabilis na kumikilos patungo sa berdeng enerhiya. Ang Toyota ay nagsimulang magtayo ng mga istasyon ng hydrogen sa mga bansang ito sa pakikipagtulungan sa mga lokal na kasosyo. Mayroon ng higit sa 100 mga station ng hydrogen sa Germany at sinusubok ng Toyota ang Mirai at mga fuel cell bus doon. Sa France, ang kumpanya ay namumuhunan upang i-promote ang berdeng hydrogen.
Uvayong ang mga kotse ng hydrogen is maaring maging karaniwan doon sa hinaharap. Ngayong pinag-uusapan ang Amerika, hindi rin nasa likod ang Toyota. Lalo na sa mga estado tulad ng California, kung saan napakahigpit ng mga panuntunan sa kapaligiran. Nakipagtulungan ang Toyota sa pamahalaan ng estado at mga lokal na kumpanya upang mag-set up ng mga station ng hydrogen. Inilunsad na ang Mirai sa US. At nakakakuha din ito ng magandang tugon doon. Ang layunin ng Toyota ay lumikha ng isang network ng mga istasyon ng hydrogen simula sa kanlurang baybayin ng Amerika hanggang sa silangang baybayin, na maaaring gawing mas madali ang paglalakbay sa malayong distansya. Ang focus ng kumpanya ay lalo na sa mga lungsod tulad ng Los Angeles, San Francisco, at San Diego. Sinabi rin kamakailan ng Toyota na isinasaalang-alang nito ang pagpapalawak ng teknolohiya ng hydrogen sa ibang mga bansa sa Asia tulad ng Korea at India. Napakakaunting mga istasyon ng hydrogen sa India sa ngayon. Ngunit nagbigay ng malaking pahiwatig ang pamahalaan sa pamamagitan ng paglulunsad ng National Green Hydrogen Mission. Ang Toyota ay nakikipagtulungan din sa gobyerno upang dalhin ang mga fuel cell na sasakyan at bus dito sa mga darating na taon. Maging ang mga kumpanya ng gobyerno tulad ng Indian Oil ay nagpapakita ng interes sa teknolohiyang ito. Sa likod ng misyon na ito ng Toyota, mayroong hindi lamang negosyo, kundi isang pangmatagalang pag-isip. Nais nitong ipakita sa mundo na ang mga sasakyan ay maaring maging mabilis, makapangyarihan, at maaasahan ng hindi nakokompromiso sa kapaligiran. At ang teknolohiya ng hydrogen ay hindi limitado sa mga kotse lamang. Ginagawa rin ito ng Toyota para sa mga truck, bus, at ang mga sasakyang pang-industriya. Ipinakilala rin nila ang isang hydrogen bus na pinangalanang Hino ilang taon na ang nakalilipas, na ngayon ay nasa pagsubok sa Japan. Ngayon ang pinakamahalagang bagay ay magkano ang halaga ng buong proyektong ito ng Toyota. Kaya, ayon sa mga ulat, sa ngayon ay namuhunan ang Toyota ng humigit kumulang 17 bilyong dolyar, mga 5 lakh crore rupees, sa pagsasaliksik ng hydrogen, pagpapaunlad ng istasyon, at pandaigdigang pamumuhunan. At ang halagang ito ay hindi titigil ngayon. Sa darating na 5 hanggang 10 taon, ang Toyota ay mamumuhunan ng higit sa sektor na ito upang ang teknolohiya ng hydrogen di maging kasing dali at karaniwan gaya ng EV sa buong mundo. Nang ipahayag ng Toyota ang hydrogen engine nito, nagdulot ito ng kaguluhan sa industriya ng sasakyan sa buong mundo. Ito ang panahon kung saan ang bawat kumpanya ay tumatakbo patungo sa mga dekuryenteng sasakyan. Lahat ay nagtatrabaho sa bagong teknolohiya ng baterya, oras ng pag-charge at saklaw. Ngunit ginulat ng Toyota ang lahat sa pamamagitan ng pagpili ng ibang landas. Malinaw nilang sinabi, hindi tayo maaaring umasa lamang sa EV. Kailangan din nating magtrabaho sa hydrogen. At ang pag-isip na ito ay pinilit ang buong industriya ni mag-isip. Ang unang epekto ng makinang ito ay ang mga kumpanyang itinuring na biro ang hydrogen hanggang ngayon ay sinimulan na itong sumaiton seryosohin. Lalo na ang malalaking kumpanya ng Europe at Asia tulad ng BMW, Hyundai, at pamiuing mga kumpanyang Amerikano ay pinagmamasdan ng mabuti ang galaw ng Toyota. Pag-isip ng Toyota na hindi lahat ng pangangailangan ng customer ay pareho ay naging isang bagong direksyon para sa pandaigdigang industriya. Ibig sabihin, ngayon ay tinanggap na hindi lang ang EV ang paraan at kailangan din ang mga option tulad ng hydrogen. Ang teknolohiyang ito ng Toyota ay nagpilit sa mga pamahalaan na mag-isip. Ngayon na ang mga bansa tulad ng Japan, Germany, Korea at India ay tumutuon sa infrastruktura ng hydrogen. Nakikita nila na kung ang mga tatak tulad ng Toyota ay namumuhunan ng napakaraming pera at pagsisikap dito, dapat merong ilang lakas sa likod nito. Ang India ay naglunsad pa nga ng Berdeng Hydrogen Mission, na mas mabilis na umunlad pagkatapos ng mga hakbang ng Toyota. Ibig sabihin, ang hakbang na ito ng Toyota ay hindi lamang nagdadala ng pagbabago sa merkado, ngunit nagbibigay din ng bagong pagliko sa mga patakaran ng mga pamahalaan. Ang pangatlong epekto ng makinang ito ay ngayon ay isang uri ng presyon ang nalikha sa mga kumpanya ng EV. Yung mga kumpanyang tulad ni Tesla
na itinuturing ang kanilang sarili na hari ng mundo ng EV, ay kailangan ding isipin kung dapat din silang tumingin sa hydrogen, lalo na sa malayuan, mabigat na tungkulin at commercial na mga segment, kung saan ang abala sa pagsingil ay nagiging isang malaking sakit ng ulo. Mayroong hydrogen ay umuusbong bilang isang logical na option. At susukatin ito ng Toyota, kailangang baguhin ng mga kumpanya ng EV ang kanilang diskarte. Ang hydrogen engine na ito ng Toyota ay sinisira ang mga lumang ideya ng industriya ng sasakyan. Hanggang ngayon ay pinaniniwalaan na ang hinaharap ay nangangahulugan ng EV at ang EV ay nangangahulugan ng baterya. Ngunit ngayon ang hydrogen ay lumitaw bilang isang malakas na kalaban. At ang special na baruay ang Toyota ay hindi pumasok sa larangan para lamang sa palabas. Ngunit may kumpletong pananaliksik at pagsubok sa kalsada. Sa pamamagitan ng pag-install ng hydrogen system sa mga modelo tulad ng GR Yaris at Mirai, napatunayan nila na ang teknolohiyang ito ay hindi lamang sa mga file, kundi pati na rin sa karerahan at kalsada. Ang pang-apat na pangunahing epekto ng teknolohiyang ito ay na ngayon ay hinahati ng mga kumpanya ng sasakyan ang kanilang plano sa pagpapaunlad ng makina sa dalawang bahagi. Ang isa ay tututuon sa baterya at ang isa ay sa hydrogen. Ito ay naging isang uri ng diskarte sa dual track na hindi kailanman naging ganon kalaki noon. Ngayon, ang mga kumpanya ay nagsimulang mamuhunan ng kanilang mga pondo hindi lamang sa EV, kundi pati na rin sa pagsasaliksik ng hydrogen. Papataasin nito ang teknolohiya ng mas mabilis, tataas ang kompetisyon, at mas maraming option ang makukuha ng customer. Ang makina ng Toyota ay isang sinag ang pag-asa, lalo na para sa mga bansa kung saan mababa ang availability ng kuryente o napakahina ng grid, tulad ng mga bansa sa Africa, rural na India o mga bahagi ng South America. Mahirap magpatakbo ng EV doon. Ngunit ang teknolohiya tulad ng hydrogen ay maaring maging isang mas mahusay na option. Ang paglipat na ito ng Toyota ay magbibigay din ng lakas sa mga pamilihang iyon na wala sa karera ng EV hanggang ngayon. At ang pinakakagiliw-giliw na epekto, ngayon ang customer ay nagkakaroon din ng kamalayan. Noong nakaraan, ang mga tao ay nag-iisip lamang sa pagitan ng mga dekuryenteng sasakyan at gasolina, ngunit ngayon ay pumapasok din sa kanilang isipan ang hydrogen car. Say social media, mga ulat ng balita at mga platform tulad ng YouTube, nagsimulang talakayin ng mga tao kung dapat ba talaga tayong umasa sa mga istasyon ng pagsingil o maaari ring maging tamang paraan ang ibang teknolohiya tulad ng hydrogen. Ang Toyota ay hindi lamang nagbigay ng teknolohiya, binago nito ang paraan ng pag-iisip. Anong makinang Toyota na ay hindi lamang isang bagong modelo ng isang kotse. Ito ay isang sandali na magbabago sa paraan ng pag-iisip at paggana ng industriya ng sasakyan. Nagbubukas ito ng pinto para sa mga nais ng mas kaunting polusyon, mas mahabang hanay at mas mabilis na paglalagay ng gasolina. Lahat ng mga EV ay hindi pa ganap na nag-aalok. Ito ay ding kagiliw-giliw na meta sa mga darating na taon. Kung ang Toyota ay lalaban sa labanang ito ng mag-isa o iba pang mga kumpanya ay lilipat din patungo sa hydrogen. Tesla laban sa Toyota. Sino ang magiging hari ng hinaharap? Kung mayroong anumang pinakamalaking tanong na itinatanong sa industriya ng sasakyan ngayon, ito ay sino ang magiging tunay na hari ng hinaharap sa pagitan ng Tesla at Toyota? Sa isang panig ay ang Tesla ng Elon Musk, na naging pagkakakilanlan ng mga dekuryenteng sasakyan sa buong mundo. At sa kabilang panig ay ang Toyota, na gumagalaw sa isang ganap na naiibang direksyon gamit ang teknolohiyang hydrogen. Parehong may ganap na magkakaibang pag-iisip. Parehong may ganap na magkakaibang mga landas, ngunit ang patutunguhan ay pareho upang mamuno sa mga sasakyan ng hinaharap. Malinaw ang diskarte ni Tesla. Dalhin ang buong mundo sa mga sasakyang pinapagana ng baterya. Gumagawa sila ng mga sasakyan tulad ng software, nagpapadala ng mga update sa OTA. At sa isang paraan ay ginagawang produkto ng teknolohiya ang EV. Ang focus ni Elon Musk at sa mabilis na pag-scale. Buksan ang mga gigafactories, gawing mas mura ang mga baterya, at magsimulang magbenta ng milyon-milyong sasakyan bawat taon. Para sa Tesla, ang EV hindi lamang isang sasakyan, ngunit isang buong ecosystem. Ang network ng pag-charge, imbakan ng enerhiya, mga solar panel, lahat ay magkakaugnay.
Ang pag-iisip ng Toyota ay medyo mas tradisyonal, ngunit napakalalim. Naniniwala ang Toyota na ang pagpapatakbo ng mga EV saan man sa mundo ay hindi practical sana ngayon. Kung saan may problema sa kuryente o kung saan ang pag-charge ay tumatagal ng ilang oras, ang kanilang hydrogen or hybrid na teknolohiya ay mas makabuluhan kaysa sa EV. Ito ang dahilan kung bakit gumagalaw ang Toyota sa tatlong landas ng sabay-sabay: EV, hybrid, at hydrogen. Hindi nito itinutulak ang buong mundo sa parehong landas, ngunit nagbibigay ng mga pagpipilian ayon sa bawat merkado, at ito ang tunay na lakas nito. Ngayon kung pag-uusapan natin ang tungkol sa scalability, iyon ay kung sino ang makakapaghatid ng kanilang mga sasakyan ng mabilis at sa isang malaking sukat. Pagkatapos dito masyadong ang competition ay mahigpit. Ang Tesla ay may karanasan sa pagbebenta ng mga kotse ng mabilis, ngunit ang network ng pagmamanupaktura nito ay limitado pa rin sa ilang mga bansa. Sa kabilang banda, ang Toyota ay meron ng mga pabrika, dealership, at supply chain sa buong mundo. Making it to the America, Europe, India, Africa, o South America, ang Toyota ay naroon sa lahat ng dako. Kung magsisimula itong gumawa ng mga sasakyang hydrogen bukas, maaari itong magdala ng milyon-milyong unit sa merkado sa loob ng ilang buwan. Ngayon ang tanong, matalo ba talaga ng Toyota si Elon Musk? Ang sagot ay, kung ang teknolohiya ng hydrogen ay nagiging mura at karaniwan, kung gayon oo, buong pananampalataya ang Tesla sa mundo ng EV nito. Ngunit palaging itinuturing nitong biro ang hydrogen. Tinawag pa itong fuel cell ni Elon Musk. Iyon ay isang walang kwentang bagay. Ngunit ngayon na inilagay ito ng Toyota sa lupa at maraming mga bansa ang namumuhunan dito, hindi magiging mali na sabihin na si Elon Musk ay kailangang mag-isip muli. Kung hindi pumasok si Tesla sa larangang ito sa oras, maaaring dahan-dahang hamunin ng Toyota ang EV kingship. Ngayon pumunta tayo sa BYD, Hyundai, at iba pang malalaking kumpanya na ang tungkulin ay ginagawang mas kawili-wili ang karerang ito. Ang BYD ay kasalukuyang nagbibigay ng pinakamahirap na competition sa Tesla. Ito ay lumalaki ng napakabilis sa EV. Ang kumpanyang Tsino na ito ay nagbebenta ng milyon-milyong EV bawat buwan at iyon din sa murang halaga. Ngunit ang BYD ay hindi gaanong tumututok sa hydrogen sa ngayon. Ay kailang diskarte ay katulad ng Tesla, pagbutihin ang teknolohiya ng baterya at kumalat sa buong mundo. Bagamat sinusuportahan ng gobyerno sa China ang mga proyekto ng hydrogen, nakatuon ang BYD sa EV. Ang pakikipag-usap tungkol sa Hyundai, malamang na ito ang pinakamalapit sa Toyota sa karera ng hydrogen na ito. Ang Hyundai ay naglunsad na ng hydrogen car na pinangalanang Nexo, at ang real-world test nito ay nagpapatuloy din sa South Korea, Europe, at ilang bahagi ng Amerika. Bukod dito, nagtatrabaho din ang Hyundai sa teknolohiya ng fuel cell para sa mga truck at bus. Iyon ay kung ang hydrogen trend ay tumaas. Pagkatapos Hyundai at Toyota magkasama ay maaring agawin ang karera na ito mula sa EV. Ang pakikipag-usap tungkol sa iba pang mga kumpanya, ang mga kumpanya tulad ng Volkswagen, Honda, BMW ay nasa watch and learn mode pa rin. Ang mga kumpanyang ito ay nagpo-promote ng EV. Ngunit maingat na nagtatrabaho sa hydrogen. Ngunit kung gagana ang taya ng Toyota at magsisimulang magustuhan ng mga customer ang teknolohiyang ito, kailangan ding tumakbo ng ibang mga kumpanya. Kung hindi, maiiwan sila. Kung nagustuhan mo ang video, tiyak na mag-subscribe sa channel upang ang bawat malaking balita na nauugnay sa paparating na teknolohiya ng sasakyan ay unang makarating sa iyo.